Nakakainsulto po talaga ito no, sa ating mga kaguruan, lalo pa ang tanong nga namin, ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga, ang dami namin ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami no, na masolusyonan yung problema natin na ito. No, kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon, ganito pa yung marinig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motibasyon dun sa ating mga guro, sa halip ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana no, dahil hindi po kami nagtuturo ng kawalang modo dun sa ating mga estudyante, kundi binibigay ho namin yung lahat ng aming makakaya para makapagturo sa gitna nung abang kalagayan namin, maliit yung sahod, at halos lahat na nga ay pinatatrabaho pa sa amin. Trending po ngayon to mga kababayan, ito pong naging pahayag po ni Attorney Claire sa Zamboanga Shooting School incident po mga kababayan, na kung saan nababatikos po ngayon si Attorney Claire at isa na ho dito itong nagsasalitang teacher na to na re-reaction na natin mga kababayan dahil ang sabi niya nga na-insulto raw sila. By the way, ito ay party list, no? ACT Teachers Party List po sila, no? At sila rin po ay na-insulto sa sinabi po ni Attorney Claire. Ngayon mga kababayan, reaction na natin to. Tingnan nga natin yung actual video ni Attorney Claire kung paano niya ba sinabi. Reaction na natin ito mga kababayan. Panoorin natin to. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabas sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. Sa mga ginagawa ng ibang guro. Ayan mga kababayan. Kayo, ano po masasabi ninyo? Meron ba kayong nakita na mali sa sinabi ni Attorney Claire dito? Malinaw naman po, hindi niya po sininggle out ang mga teacher. Ang sinabi niya dito, yung iba, yung ibang teacher na gumagawa. Dahil alam naman natin mga kababayan na marami talagang mga nangyayaring na ganyan din na senaryo na talaga na itong teacher pa sila pa yung nagiging yung nag-iimpluwensya sa mga kabataan. Ngayon, bago natin na ituloy ito mga kababayan, i-play muna natin, panampal lang natin dito sa mga nagre-react. At itong lalo na dito sa isang teachers ng ACT party list na insulto raw sila. Well, ito, i-play ko lang to. Tingnan natin kung ano mararamdaman nila kung itong i-play naman natin. Anak ko sa eskwela. Ang anak ko, protektado ang anak ko sa loob ng eskwela. Tapos siya pa po na teacher. Siya pa po na, alam ko magagayad ng maganda sa anak ko. Siya pa po, bumabot. Naiyak na lang sa sama ng loob ang ginang ito sa sinabi ng kanyang grade 11 na anak mula sa guro nito. Kwento sa kanya ng anak na babae. Hinila siya ng kanyang teacher papunta sa sasakyan ng kaparada sa bakanteng lote sa eskwelahan. Imbis na ang isang guro ang mangaral, siya ang nileksyonan ng netizens dahil sa kontrobersyal na TikTok video. Nakitaan kasi ang video ni Sir ng potential child abuse. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Sa TikTok video ng teacher na ito sa Pampanga, hindi nila nagustuhan ang content ni Sir kaya imbes na mangaral, siya pa ang pinangaralan. Paano ba naman ang caption niya sa social media? Ganito raw siya magpa-cute kapag dumaan ng cute na estudyante. Ayan mga kababayan, nakita nyo na. Ngayon, bakit ko nilabas ito? Kasi ito gusto ko ipamukha dito, lalo na dito sa teacher ng teacher party list na to, na sinasabihin na insulto siya. So nakikita nyo to, ito yung binabanggit, gustong ipaunawa ni Attorney Claire Castro, yung ibang teacher. Yung iba, ulitin ko yung ibang teacher, yun ang sinasabi ni Attorney Claire. Ngayon, kung ikaw na teacher ka, itong ACT party list na to, at naiinsulto ka sa sinasabi mo, nasaktan ka sa sinabi ni Attorney Claire, di para mo na rin inamin na ikaw to, guilty ka dahil ikaw yung gumagawa ng ganyan. Kasi ito'y patungo, isang salita patama ni Attorney Claire doon sa mga teacher na sila pa yung nagiging cause ng pagiging loko-loko, pagiging bastos, kung pagiging walang galang ng mga kabataan dahil sila yung naging impluwensya. Na alam naman natin na ang isang teacher dapat ehemplo ka, dapat ituro mo yung tama. Katulad mo, itong teacher na to ng party list, teacher ka na dapat nagsasalita ka, ipinapakita mo yung tamang pag-analisa sa sinabi ni Attorney Claire. Hindi yung nag-react ka, hindi mo muna inalam kung paano ba yung pagkakasabi ni Attorney Claire Castro yung dito sa pagkakasabi niyang yung mga guro, which is ang pagkasabi niya yung ibang mga guro. Real talk lang tayo, di ba? Malinaw na malinaw. Yung video na ipinakita ko sa iyo, kung ganun ka o yung mga nagre-react diyan, yung ibang guro na mali ang pagkakaintindi. Kung kayo nagre-react na insulto kayo, edi ibig sabihin yung mga ipinakita ko palang video ng mga pambabastos, pangmumolestya, kung ganun ka pala at naiinsulto ka, ibig sabihin gawain mo rin yan. Nagre-react ka dahil guilty ka. Yun ang sinasabi kasi ni Attorney Claire, yung mga taong gumagawa noon. Kaya kung tinamaan ka, sorry ka. Pinamukha mo lang sa taong bayan na ikaw yun. Yun ang ugali mo. Kaya huwag ka masasaktan, kapatid.
tama lang naman ang pagkasabi ni Attorney Claire. Hindi niya naman po nilahat. Real talk lang, walang pikunan.